Yo, magandang araw guys. Ngayon ay nagpapagawa ako ng isa pang pond para sa ating mga crayfish. Ayan o. Bali, idinugtong namin dito isang mahabang pond. Iyon. Yan, pinapalitadahan na. Paunti-unti lang din. Pagka kumikita sa crayfish, magpapagawa tayo ng paunti-unti. Kasi ito yung mga natira natin na breeders. Yung unang batch ay isinama ko na dun sa ating dalawang pares na breeder para ayun. Ngayon tapos wala naman tayong magawang video kundi ito ay sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga manonood. Ayan. Bali may mga tanong yung ating mga bagong mag-aalaga din ng crayfish eh. Kaya yun, habang binibideo natin to, sasagutin natin yung tanong natin. Ayun. Mag-uumpisa tayo dito kay Artist Infinity. Ang tanong niya ano po ang pinapakain nyo? Bali, ang pinapakain ko po dito mga boss ay PO2. All the way na yon. Bata pa lang, PO2 na. Kumbaga pag pa lang, pinapakain ko na PO2. Tapos, kung anong available, minsan mga isda na tinatadtad ko yung isda, pinapakain ko. Tapos sa mga halahalaman, gaya niyan, may kangkong. Kinakain din nila yan. Basta may napakain ko, PO2. Breeders or maliit, PO2. Ganun ang pakain ko. Tapos dito kay John Carlo Manaloto. Ang tanong niya okay po ba na may lumot sa pond? Para sa akin okay lang naman, pero hindi naman nagkakalumot kasi kakainin nila yan Ayan, demo gaya niya, wala naman lumot. Kinakain din kasi ng crayfish yan. Kaya okay lang kung magkakaroon, tingin ko. Tapos yung tanong ni Edgar Punsalan at saka ni Nico Cartagena. Saan po makakabili ng mga breeders? Bali, makakabili po tayo ng breeders online, meron naman po. Pwede tayong sumali dun sa mga group sa Facebook about crayfish. Meron po, baka meron malapit sa inyo, matsyempohan nyo. Tapos ang presyo naman po iba-iba din, pero halos magkakadikit lang din ang presyo nila. Tapos po kung gusto nyo magpaturo, willing naman po ako yung turuan. Wala naman pong bayad yan. Kaya ganun po. Mag-search lang po kayo sa Facebook, may makikita na kayong mga seller na malapit sa inyo or online. Pero ilalagay ko din po yung personal account ko ng Facebook para po kung sakaling sa akin nyo trip bumili, magbibigyan ko naman po kayo. Tapos ito kay Evelyn Tamayo. Tanong niya paano daw gumawa ng aerator? Mali lang yung pagkakabanggit niya, pero tingin ko ang tinatanong niya para gawin tong DIY filtration. Ito ang ginawa ko, hindi naman ganun selan. Ayun lang. Meron tayong pump doon sa ilalim, tapos ayun, yung mga lava rocks, tapos filter wool. Ganun lang ginawa ko kasi ang crayfish di naman maselan Ayan, ganyan lang yan. Bali, ang pinifilter ko lang dyan, yung mga dumi-dumi na tirang pagkain, mga ganyan. Ayun lang. Lava rock tsaka filter wool, ayun, babalik na yung tubig dyan. Tapos yung isa pa kay Sir Alvin Catalan. Dapat ba may kasamang isda yung mga crayfish? Para sa akin mas maganda na may na may kasamang isda kasi sila yung kumakain ng mga tira-tirang pagkain ng crayfish. Ayan kung makikita nyo yung mga isda kinakain nila yan, mga puti-puti na yan, isda yan. Tinadtad ko kaninang umaga kasi naubusan ako ng PO2, order pa ako. Tsaka pag natry ko yun yung kung walang ganto, walang aerator or walang pump, buhay naman yung crayfish. Basta maraming isda sa ibabaw, sila yung nagsisilbing aerator, sila yung nagpapagalaw ng tubig. Kaya buhay yung crayfish pag kami isda talaga. Tapos nagsisilbi din silang pakain ng isda.
ay ng crayfish. Pagka nahuli sila, pakain na sila ng crayfish. Pero ito, hindi nila kinakain eh. Merong mga kasama to na ano eh, na red platy tsaka black wag platy. Ayan, nagbi-breed naman sila. Ayan, dumadami na, puro prey na. Siyang binebenta ko din sa mga pet shop tsaka sa mga nagbebenta sa Shopee, mga tropa. Ayun. Bali, ayun, yung mga katanungan na mga send sa atin ng ating mga manonood. Bali, pag may mga tanong kayo, huwag mahihiya, mag-comment lang kayo or i-PM nyo ako, sasagutin ko yan. At madalas naman akong walang ginagawa. Ayun, salamat sa panonood tsaka sa suporta. See you na lang ulit sa susunod kong video. Salamat.